sobrang naintindihan po natin. Amen. Diba? Pangalawa, wala po tayong naintindihan. So, saan po kayo sa dalawang yan? Sobra. Yan. Wala po ba talagang tanong? Wala pong sumulat? Meron. Meron. Ano, Sister Bien, yung plastic mo, Sister Bien na yan, oh. Yan, lagay natin. Para hindi natin maano kung sino yung mga naglagay, ganyan. Wala namang name yan eh. Do not write your name. Pero kilala niya kasi naglagay. Kasi ano naman siya, gagano eh. Si Shake. Ay, Ayan, wala daw siyang papel. Okay, nagsusulat ko po. Para may isa. Sige po, akin na po May yung tanong ka ba? May tanong ka ba? Ito po yung tanong. Ano po daw ang kinaibahan, mga pastor? Yun ang ano. Pinag-uusapan po nila yung mga possible crush. Himdro yun. Hekalyo yun. Ano ang kaibahan? So, kung sino man po sa inyo pwedeng makapagpaliwanag ng Kingdom of God sa Luke 17:22 to 24 at ang Kingdom of Heaven ng Matthew 6:10. So the question is, what is the difference between the Kingdom of God and the Kingdom of Heaven? Is that what you're asking for? So sino po yung pwedeng ano? So nagbigay po siya ng verse dito eh kasi may if baka gusto niyo tignan po sa Bible, Luke 17:20. Pa-flash. Yan, flash. Salamat sa teknolohiya. Talagang dapat ginagamit ang teknolohiya. Luke 17:20. Okay. Hanggang 24 po yan ah. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God, yun, binanggit yung kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh, KGB ba to? Not with observation. Down. Neither shall they say, lo here or lo there. For behold, the kingdom of God is within you. And he said unto the disciples, the days will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it. And they shall say, to see you, see here, or see there, go not after them, nor follow them. And the last verse, for as the lightning that lighteneth out of the one under heaven shineth unto the other under heaven, so shall also the Son of Man be in his day. So na-mention dun yung kingdom of God. And sa Matthew 6, Brother Ed, Matthew 6:10, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, sino po yung... Ano daw po yung difference ng dalawa? Okay. Sa una po kanina sa Book of Luke, maliwanag po yung sinasabi ng Kingdom of God ba nakalagay doon? Kingdom of God. Ibig sabihin, kasi ang mga Hudyo po, okay? Diba, until now, many of them, they don't believe na ang Panginoong Jesucristo. So, naghihintay pa sila, okay, ng darating na kingdom. Okay, so, saan kaya yun? Kailan kaya darating? Hindi nilang dumating na. Okay, so yung kingdom na tinatawag, pagdating. Itong kingdom na kanina naman, ito yung will ng Panginoon na dito sa mundo natin. Yun po yung pagkakaiba. Yung kingdom na, lahat kasi tayo, pagdating ng Panginoong Jesucristo, makikita natin, yung pagdating ng kingdom na sinasabi, huwag kayong maniniwala, sabi, na nandun, huwag kayong pumunta doon. Kasi, makikita ng lahatan ang pagdating
ng kingdom ng Panginoong Jesucristo, ang second coming po niya. Amen? Yun. Pero may dadagdag pa sila. Nasagot po ba? Yung kanina pong ginamit natin sa Matthew, yung po yung your kingdom come, your will be done. Okay, yung will niya sa atin. Tinatry ko po kasing i-recall yung paghahanap sa seminary about doon sa na-encounter ko yung tanong na yan dati. Kasi may kinalaman yan doon sa author at kung kanino niya ina-address yung kay Matthew, kung kaninong group of people niya ina-address. If I'm not mistaken, ang Gospel of Matthew, it is addressed to the Jews. Tama ba? I think that it is addressed to the Jews. At yung mga Hudyo, mga Israelites, they're very much sensitive yung pagtawag sa Panginoon na Diyos, Yahweh, diba yung mga Elohim or whatever, diba hindi na mabigkas yung pangalan Diyos kasi sagrado para sa kanila yun. So kapag when Matthew presents the gospel to the people, to the Jewish community, nagiging maingat siya. Okay. Kaya ang binabanggit lagi sa Matthew is kingdom of heaven. Okay. And of course, yung kanilang paniniwala about dun sa future glory, which is yung sa kingdom of heaven. Pero dun naman sa practical application, kingdom of God and kingdom of heaven, kung tutuusin, it's practically the same. Yun lang, they are just much concerned, yung mga evangelists o yung Matthew, Luke, iba-iba yung kanilang presentation. Like for example, kay Luke naman, he is a, di ba ano siya? Doktor, tama ba? He is a, ano ba? Physician, di ba? So kay Luke naman, papasin natin, maliban sa kingdom of God yung kanyang ginagamit, papasin natin din na more on attached siya sa about doon sa mga poor. Blessed are the poor. Di ba? Parang hindi binabagay yung sa ibang gospel, kala ko hindi blessed are the poor. Blessed are the poor in spirit. Parang ganun. Pero sa kanya, blessed are the poor. Ganun. Kasi nga, ang kanyang audience naman ay more likely yung mga Gentiles. Parang ganun. So, yun yung aking recollection about dun sa ganun. King of God, King of Heaven. Kaya, panpas natin sa mga gospel, iba-iba yung kanilang hindi pare-parehas yung kanilang yung nilalaman o presentation. Yan. Kaya ganun kapag when we read yung Bible, ganun na nga. Hindi ko baga sabi nga lang kailangan you need to criticize sino yung author at kanino ina-address yun. Ganun. Yun lang po. Yung tingin kong may humble opinion. Meron pang humble opinion. Yun po. Sometimes, sometimes grace is abused. They are only depending in grace of God. Sin is repeatedly act intentionally. Is God have mercy to those people? Ulitin ko po Sometimes grace is abused. Naabuso daw po natin yung grasya ng Diyos. Parang kilala ko yun. Kumbaga tayo po ay nakadepende sa grasya ng Panginoon, pero tayo ay patuloy na nagkakasala. Patuloy na nagkakasala. At yung pagkakasala na yun ay intentional na. Kumbaga, pag sinabi mo intentional, Sumasagot. I know. Intentionally. Is God have mercy to those people? Yan, ito yung tanong.
Si Elder. Ay, ano ba to? Sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan yata to. Sa mga Kristiyano na po ba ito? Amen. Kristiyano na. Sino talaga nagsulat sa yung dalawa? Dalawa eh. Yari ka mamaya kayo. Bagay, hindi naman si Pastor. Tulungan naman yan. So, maawa po ba ang Panginoon sa mga taong yon? So, napakaba po ng biyaya ng Panginoon. Pero kung sinasadya na po natin yung ginagawa natin, at hinahamon na po natin ang Diyos ang kanyang kabanalan, sa tingin po ba natin, maaawa pa ba ang Diyos sa atin? Sapagkat sabi nga po sa Judas 4:1, sapagkat may ilang tao nagsipasok ng lihim. Yung mga itnalaga ng una pa, sa katulang ito, mga dibanal na pinaitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos na tinatatwa ang isang guro. So, meron po pumapasok po. Talaga na mananampalataya siya, nagkukunwari. At tinatatwa po ang Panginoon. Marami pong ganito. Kaya mag-iwas po kayo, ang mga ganitong tao po ay mga bulaan. So, bulaan po ba kayo? Hindi po. At ang Diyos mahaba po ang habag sa atin. Hanggat kaya po natin iwasan at gumawa ng pagkakasala, huwag po natin abusuhin yung John 1:9 na ang Diyos ay yung sabi ng Diyos, confess your sin. Because our God is just and righteous. Huwag po natin abusuhin ng Panginoon. Alam po natin sa isip natin na mali ang ginagawa natin. May sumbat na po sa bundi natin ito. Yung konsyensya natin. Ngayon, sinasabi naman, banal na Espiritu wag, alam mo naman tama po. So yung awa ng Panginoon, nandoon palagi. So ba't yung patuloy po natin yung ginagawa ito, hindi na po awa, hampas na po abutin sa atin. Sabi nga ng Apostol Pablo sa Corinthians o sa Galatians yata, anong gusto niyo pumarita ako kung may dalang pag-ibig o pamalo? Mamili kayo. Yung matitigas ang ulo na Kristiyano, anong gusto niyo, pamalo o pag-ibig? Masakit ang palo ng Diyos. Kaya, mga kapatid, ang Diyos, masasabi ko lang po sa question kanina, mahabagin po ang Diyos. But our God is a God of justice. Banal at timbang ang persona ng Panginoon. Kung patuloy tayo nagkakasala, kahit ang Diyos ay pag-ibig, may punishment po. Yung mercy po, andon, yung punishment tatanggapin nyo. Yun ang mercy niya. Yun na po aking may sasagot at may Pastor po, kung may dagdag po. Gusto ko po yung tanong na ganyan about grace. Kasi totoo po yun, inaabuso po talaga ang grasya. Okay? Pero hayaan po natin ang Biblia ang sumagot. Okay, basa. Sa Hebrews 10 verses 26 patuloy, sabi po rito, kung matapos nating, ito po yung message para sa mga mananampalataya po. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Okay, ito po yung tanong, di ba? Wala nang haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Okay, next. Verse 27, wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating, ang paghukom at ang nagngangalit na apoy. Nasaan po yung apoy na nagngangalit? Sa impyerno, okay? Natutupok sa mga kalaban ng Diyos. Yun po yung kasagutan. Ibig sabihin, if you deliberately do it. Ngayon may mga kasalanan po na hindi mo talaga gustong magawa pero nagawa mo. May kaligtasan ka, kapatid. Ito po ang sabi sa 1 John 2. My dear children, I write this to you so that you will not sin. Okay? Sinusulat ko ito para hindi ka magkasala. Ibig sabihin, ito yung purpose natin. Huwag kang magkasala. Pero, kapatid, kung magkasala ka man, don't worry. Sabihin mo sa kapatid mo, don't worry. Okay? Okay. But if anybody does sin, 1 John 2:1, okay? We have one who speaks to the Father in our defense. Jesus Christ, the righteous one. You are declared righteous because of Jesus Christ. If just in case you sin, hindi deliberately, don't worry, kapatid. You still have your salvation. Ilamang po.
po magandang tanong din para po sa pamilya. Mag-asawa. Sa mag-asawa, sabi po sa Bible, di ba, mga asawang babae, lalo na yung mga asawang babae, tayo po ay magpasakop sa ating mga asawang lalaki at mag-obey lagi. Paano kung dumating sa point na yung asawa mo ay nananakit na physically, binubugbog ka na, and etc. Need pa rin po ba ang pagpapasakop kahit bugbog sarado ka na? Kung bugbog. Pero nangyayari po ito kahit na po mga Kristiyano na, di ba? So, magandang question po. Kahit bugbog sarado ka na po ba, kung babae man ito, okay lang po ba na magpasakop pa rin o kaganti na? Ito, Ako wala pong asawa. Sabi nga nila, bakit daw ang mga pare, para bang advice sa mga mag-aasawa wala namang experience sa ganon, hindi ba? So, para bang ako rin, bakit ako mag-a-advise hindi ko pa man naranasang mag-asawa. Kaya ang point doon, kung ganon yung logic, di halimbawa mayroon nagpa-counsel na rape, so kailangan ko muna magpa-rape bago ko siya mabigyan advice o kaya mag-rape ako, ganun ba yun? So hindi naman siguro yun. So, anyway, kahit na siguro wala pa tayong experience sa family, mapakaranan naman po yan. Amen? Amen. Yung pong tanong na kapag ba, of course, kailangan mo talaga yung wife magpasakop sa husband. Sabi nga, wives, submit to your husband. Sabi ni Paul. And then, husband, love your wife just like Christ loves the church. Okay? So, maliwanag po yun. Ngayon po doon sa tanong na kung paano kung binubugbog na ako at pinapatay na ako, gano'n. Alam po, para po tayo mabuhay ng maayos sa mundo, gamitan natin common sense. Kasi libre po yun di ba? Kasi, pinapatay ka na para bang okay lang. Di ba? Siyempre, alam niyo mga kabaihan, we are very much blessed sa Philippines. Kasi, ano ba ang mga kabaihan, sa buong mundo, isa tayo sa pinakanauna when it comes to, we are very much gender sensitive in such a way na nabibigyan ng karapatan yung mga kabaihan, yung pantay na karapatan gaya sa mga kalakihan. It just so happen na marami ring mga babae na-abuse pa rin at yan ay reality. Kahit mga kabaihan, kapag alam nyo na yung inyong asawa ay meron ng hindi magandang ginagawa sa inyo, you can exercise your right. Not just a wife, kundi your right as a human being. Because we are created in the image and likeness of God, and we should have this we have this integrity as human being, diba? We need to be respected the way we respect other people. So kung gano'n na kailangan siguro natin humingi ng advice sa pastor, sa counselor, okay? And then, siyempre, pag siguro sa police. Kaya sabi ko nga, para gumandang ating buhay, maayos ating pamuhay, minsan gabit natin ating common sense. Kasi libre. Gusto, ang simple mo. Ayun. Gamitin ko ang common sense. Mga kababaihan. Sino pa po? Sino pa po? Wala lang ano. Ay, akan natin. Ikaw na ay, wala na pong questions. Na wala na po. Siguro may gusto, kaya lang di pa Kahit oral siguro, I think. Oh yeah, oral. Pwede po kayong punta dito sa front. Baka nahihiya po kayo na nasa papel lang. Gusto niyo yung nakita mo. Nabibidyo. Gusto niyo po makahawak ng mic. Ito na po! Lagi
Ang ina na Sister Jessa eh. Binibigay ko po sa inyo yung floor. Yung wireless. Yan. Eh, ito po si Pastor. Ngayon lang nakagamit nito. Gagamitin ko po kayo. Praise. Yun. Sino po? Gusto magtanong? Hello? Wala na. Ate Bian? Pass mic, pass mic. Huwag mo na ako, hindi ko alam gagawin nila. Ay, para sa ating lahat. Para po sa ating lahat, tayo po mga Kristiyano na sumusunod sa Diyos, para may idea rin po tayo. Dahil minsan may mga kapatiran po tayong lumalayo sa gawain at nagkakasala at patuloy sa kasalanan. Ang tanong ko po, ano pong mangyayari sa kanila? Physically, ano pong mangyayari sa kanila? Kasi na-discuss po natin kanina yung sin. So, hindi po basta-basta pag ang Kristiyano nakakilala na sa Panginoon, ay advantage niya na gawin yung kasalanan. So, paano po mangyayari sa kanya? Physically, para po sa inyo mga pastor, kung matindi na ang pagkakasala niya at nakakilala na po siya sa Panginoon. Parang ano. Para po sa atin at para malaman din po natin, para ma-aware tayo na Kumbaga, wala dapat tayo nakakilala na. gumawa ng kasalanan. Alam na niya. So, ang question po, Brother Raul, is ano po yung magiging Physically. consequence ng kanyang pagkakasala since siya ay mananampalataya na ng Diyos. Amen. Talagang malalim na yung pagkakakilala niya sa Panginoon. Okay. Maganda pong tanong. Para po sa ating lahat ito. Para po sa ating lahat. Yung kapatiran po na matigas ang ulo, gano'n, umalis na sa iglesia. Pinalis na. Kasi pag hindi po pinalis, delikado. Kailangan umalis. Ganyan po ba tayo? Hindi ko kailangan umalis. Hindi po tayo masasaktan. Sa 1 Corinthians po, 1 Corinthians chapter 3, verse 10. Magsimula po tayo doon. Basahin ko po sa inyo. 1 Corinthians chapter 3, beginning verse 10. Sabi po rito, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, okay, ako ang naglagay ng pundasyon. Sino po sumusulat nito? Anyone? Apostle Paul, okay? Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay, liban sa nailagay na si Jesucristo. Okay, verse 12. May magtatayo na gagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gagamit ng kahoy, dayami o pinagkapasan. Verse 13. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat ang araw na yaon na iahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo nito ay tatanggap ng gantimpala. Ngunit, okay, kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya lamang ay parang nagdaan sa apoy. Yan. So you will suffer the loss, pero maliligtas pa. Yun po yung aking pong pansariling pagkakaintindi ayon sa salita po ng Diyos. Yun yung consequence. Iba po yung gift, iba yung reward. Nais ko pong basahin yung Hebrews 6:4 to 6. Okay? Hebrews 6:4-6. Ito po yung mga tao na nakakilala sa Panginoong Diyos, naliwanagan na, Bumalik pa din. pero bumalik pa rin sa kanilang dati pagkakasala. Sabi dito, Hebrews 6:4-6, for it is impossible to restore again to repentance those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift
and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the Word of God and the powers of age to come. If they then fall away, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm, and holding Him up to contempt. Okay? Kasi mayroong dalawa tayong paniniwalang bilang Kristiyano. Actually, pare-parehas naman tayo mga Kristiyano, mga doctrine. Usually, halos magkakaparehas tayo. Mga full gospel, Methodist, Baptist, Presbyterian, ganyan. Kaya lang, merong pagkakaiba sa mga, ilang mahalagang issue. Well, we all believe that Jesus is our Lord and Savior. Amen? We believe on repentance, we believe on God's grace, gano'n. Pero, may mga churches na magkakaiba yung kailang paniniwala doon sa salvation. Okay. For example, mga Baptist, halimbawa, Baptist, they believe, I don't know, siguro marami na sabi ka that once saved, always saved, hindi ba? Sa Methodist doctrine naman, naniniwala sila na you need to magiging tapat ka hanggang sa wakas. Yun yung paniniwala ng Methodist. Actually, doon nag-aaway yung mga ganun. Anyway, ang mahalaga, that we are saved by Christ. Amen. Through faith in Christ Jesus. Maliwanag yun, di ba? Pero mahalaga rin naman na tayo ay magtapat hanggang sa wakas. Maraming nagsasabi, Pastor, paano halimbawang nakarinig na ang isang tao ng salita ng Panginoon, tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas sa kanyang buhay. Pero, somewhere along the line, tumalikod siya, nag-backslide. Ano bang ibig sabihin ng backslide? Tumiwalag kanino? Sa Diyos mo, sa gawain. Maging maingat tayo kasi minsan pag backslide. Baka may hindi mo nagka-backslide, tumalikod lang sa gawain. Pero si Christ nasa puso pa rin. Of course, hindi ko natangkilik yung mga ganon, di ba? Tumalikod sa gawain, mali din naman yun. But the point is that, kailangan lahat ng Kristiyano maunawaan yung kaligtasan at kailangan pangalagaan natin yung ating pananampalataya. Amen. Kung para tayong humahawak ng itlog na hindi luto. Ba talagang ingat na ingat tayo. Diba sabi ganun, work out your salvation with fear and tremble. Hindi sinabing work for salvation. Work out, ibig sabihin nun, kailangan maging persistent tayo, pangalagaan natin yung ating pananampalataya. Amen ho ba? Kasi, paano mo, sabi nga dito, bakit mo kailangang talikuran ang iyong pananampalataya? Samantarang nasa sarap ng kaligtasan. Kumbaga nasa bangka ka na, napaka-safe ng iyong kalagayan sa bangka, gusto pang tumalon mula sa bangka. Sino yung problema nun? Ang Diyos ba o ikaw? Tao. Ikaw. Halimbawa, maraming kaluluwang napunta sa impyerno. Yung ba ay kagustuhan ng Panginoon Diyos o kagustuhan ng tao? Kagustuhan ng tao. Kagustuhan ng tao. Kaya hindi natin pwedeng isipin sa Panginoon Diyos, Lord, bakit ako nagganito? Bakit ganyan? Bakit sa pastor, ganyan? Dahil sa kanya, kaya ako nagganito. Hindi eh. Nasa atin din yung mga kapatid. Meron tayong choice. It's up to us. Okay? Ngayon, masaya tayo, di ba? We are on fire, ganon. Pero maya, magsasubside din naman yun eh. Kaya kailangan lagi yung Word of God, araw-araw pinapakinggan. Amen. Kaya nga ang sermon laging linggo-linggo, bakit kaya? Pwede naman once a month, di ba, Pastor? O once a year. Di ba? Bakit kailangan linggo-linggo? Kailangan ba yun? Pero naisip ko, bakit kaya? Sa logo, oo nga, kasi nga ang Word of God, bagamat it is powerful, pero ano siya meron siyang tendency makalimutan. Kasi nga, tayo, finite being, very limited tayo. Mamaya, ngayon, para bang hanga ka sa Word of God, sermon ni Pastor, pero naman bukas wala na yan, makalimutan mo na. I'm sure. Makalimutan mo na yan. Kaya nga, kailangan magsimba sa linggo para maalala mo na naman. Kaya nga, ang mga Hudyo, sabi nga sa Bible, they are stiff-necked people. Tsaka matigas sa ulo ng Hudyo kasi nga,
may mga pangako na ang Panginoon sa kanila, may mga ebidensya ng provision ng Panginoon sa kanila, but they still forget God. At ganoon din tayo, para tayo mga Hudyo. We easily forget the Lord. At mahalaga yung constant reminder and constant reading of the Word of God at lahat ng mga spiritual disciplines natin para hindi tayo matempt na tumalikod sa ating pananampalataya. Amen. Amen. Marami po tayong natututunan. Amen. Sermon. Nakasarap po. May tanong pa po ba? May tanong daw si ano. May tanong ka ba, dear? Ay, mag-aasawa na tong batang to ata. Ay, may gustong itanong. Tanong mo na doon. Sige na. Magkano kailangan budget? Kausapin mo kami mamaya ni Pastor Ariel. Meron ka na ba dyan? Sige na, bigyan mo po sa kanya yung mic para may tanong siya. Finold mo na nga eh. Sige na. Kitang-kita ka na nga. Kitang-kita ka na. Ayan, may tanong na siya. Gusto niya rin naka-mic. Tumayo pa, diba? Picturean niyo nga po yan. Tanong ko lang po kung ano pong gagawin niyo kung halimbawa po, mapunta po kayo sa sitwasyon na mapalayo kayo sa church niyo, mapunta kayo sa isang lugar na walang naniniwala sa Diyos. Paano po kayo makakahikayat kung ni isang tao walang naniniwala sa inyo? Yun lang po. Ayan na. Kain ka. At di naman dalawang pastor eh. At paano po tayo mamuhay sa mga, wala po tayo sa isang lugar na walang may kilala sa Diyos. Sila yung mga pagano. At napunta po tayo ron. Napakabigat po yan na gawain para sa Panginoon po. Isang virgin po yan. So, maaaring dinala tayo ng Panginoon doon. May purpose ang Panginoon. So, hindi ibig sabihin na napunta ka sa lugar na ron, makikisama ka na rin sa kanila. Kailangan, may paninindigan ka sa iyong pananampalataya. Maaring di mo muna sabihin na na ito ang Diyos ko, ipakilala mo. Kailangan maging kaibigan mo muna sila, makilala ka nila, at malaman nila kung anong ginagawa mo sa buhay mo. At doon mo, kailangan makuha mo muna ang loob nila. Huwag mo silang bibiglayin kasi kung pakilala mo ang Diyos mo, talagang hindi ka nila pakikinggan. So kailangan kaibiganin mo po sila sa isang lugar na yon at kung anong ipakita mo ang buhay Kristiyano na natanggap mo. Amen. Kailangan maging ilaw kanila ron. Ngayon, kung sinasabi mo ang Kristiyano ka at nagmamalaki mo sa kanila at hindi naman talaga nila nakikita sa buhay mo, talaga mabubugbog ka doon. Bugbog sarado ka sa kanilang mga akusasyon sa iyo. So kailangan maging maingat po tayo kung tayo po'y napunta sa isang lugar, sa isang sa trabaho ninyo. Nag-iisa lang kayong Kristiyano doon. Kailangan pakisamahan nyo sila. Huwag mo silang i-condemn para hindi ka rin nila i-condemn. So ang kailangan gawin mo at alam niyo na Kristiyano ka, ipakita mo ang buhay ay ang buhay ni Kristo ay nasa iyo. Amen. Upang sa gayon, sila man ay maliwanagan. Totoo nga ang sinasabi niya, Kristiyano nga siya. So yun lamang po at hindi po kayo mahihirapan. Yun ang po aking nasasagot. Pwede po ako magdagdag ng kwento. Maganda po yung tanong ni brother. Okay. Ano pangalan po ni brother? Christian. Christian po nga. Brother Christian, Kristiyano ka talaga. Okay. So, brother Christian, pag kami ang, hindi ikaw, pag kami. Okay, pag kami nalagay sa ganung klaseng sitwasyon. Sabi sa Book of Romans 12, be transformed by the renewing of your mind. Kasi tayo, ang natural tendency natin, nakakatakot naman mag-disciple doon. Ito po yung story. Meron isang dalawang salesman. Okay? Sila kailangan magpunta sa probinsya. Okay. Kayong dalawa, si Pastor John at si Pastor Noni. Don Chinelas, pumunta kayo sa ganitong lugar o sa tribo, ibenta nyo to. Okay, nagpunta si Pastor John.
For example, Pastor John, pagpunta niya, Nako! Walang nagchichinelas! Balik siya. Boss naman, pinunta mo ako sa lugar na wala nagchichinelas, hindi mabebenta yan. Okay. Pupunta naman si Pastor Noni. Papunta ron, wow! Thank you, Lord! Napakaganda, Lord! Thank you so much! Ang dami kong bebentahan dahil walang mga chinelas. Kuha po natin yan. Amen. Andiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen. It's only between our ears, here, dito. Let's be transformed by the renewing of your mind. That's a great opportunity for us to shine. Tamang sinabi ni Pastor Noni kanina rito, let your light shine before men. Let your light shine. Who is our light? Jesus Christ. Let Jesus Christ shine before men so that they may see our good deeds. Our good deeds, that's the result of us being Christians. Pag nakita nila, oh, wow, heavy. Okay? Tatanungin ka nila, kakaiba ka. Ano yung nasa iyo? Si Kristo ang nasa buhay ko. Amen. Makikita mo, great transformation sa society. Maging sa lugar na meron ka ngayon, kapatid. Amen. Amen? Sige, lamang po.